Shalom, shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At pinagninilayan natin ito. From time to time, tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko. At sumasagot din tayo minsan ng mga katanungan abot sa ating kakayanan. So, tinatawag natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat bagamat napakalawak nitong platform ng TikTok, yet we cannot expect na marami ang makikinig o manood sa atin. People are just come and go dito sa TikTok. Kaya tinawag natin itong Preaching in the Wilderness series. Tinaangkin din natin sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yan. Yung background ko is makikita itong sa St. Peter's Basilica sa Rome, Italy, sa Vatican City, mga kapatid. Okay. And the Gospel of the day ay taken from the Gospel according to St. Luke chapter 21 verses Luke 21 verses 12 to 19. Glory to you, Lord. Before all this happens, however, they will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you wisdom in speaking, that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang Ebanghelyo, mga kapatid, karugtong pa rin ito kahapon, nung Ebanghelyo kahapon, na kung saan kahapon pinag-usapan about sa destruction of the Temple of Jerusalem, yung second temple ni Solomon that was erected about mga 900 BC, before the Christian era, before Christ. So, mga 900 BC. At na-destroy yun ng around mga 586 to 587 BC noong panahon ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia. And then ito ngayon dinugtong sa sign of the times ng yung nangyari noong destruction of the temple. Then ang karugtong noon is the sign of the end or the sign of the times, yung mga palatandaan sa huling panahon sa bago dumating ang ating Panginoon Kristo, kung saan kahapon binanggit doon yung mga giyera, digmaan, mga tagutom, powerful earthquakes, and then mga nakagilagilalas ng mga tanda sa kalangitan. And then itong kasunod na sinabi ng Panginoon is about the coming persecution, kung saan na bago daw mangyari yun ay before all this happens, however, they will seize and persecute you. They will hand over you to synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. Kung babasahin natin ang Book of Acts, ay talagang naranasan ito ng mga alagad ng mga apostol, sina San Pedro. They were beaten, na binugbog sila, kinulong si San Pedro. Di ba kinulong siya? Si James ay
pinapugutan. And then si John the Baptist, although si John the Baptist ay sakop pa siya ng Old Testament. Pero makikita natin, ganun nga kung ano sinabi dito ng Panginoon ay talagang nangyari, mga kapatid, sa kanila. Si St. Paul, kung babasahin natin yung Book of Acts, si San Pedro, at maging si San Pablo, at saka si Silas, di ba, kinulong din sila. And then, si San Pablo kinulong din. At sa kanyang pagkakulong ay nagiging daan din niya iyon para magpatotoo patungkol sa kanyang pag-asa, patungkol sa kanyang pananampalataya, patungkol sa ating Panginoong Kristo. So makikita natin doon sa Book of Acts na itong sinasabi ng Panginoon ay talagang nangyari maging sa mga unang alagad, mga kapatid. But of course, hindi lamang sa mga unang alagad mangyayari ito. At ito'y mangyayari at mangyayari pa rin sa atin, mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin yung sa Book of Revelations, ang Book of Revelations is nagsasalita siya or nagpapahayag siya patungkol sa mga huling bagay. Doon sa Revelation chapter 7 verse 9, nakita ni St. John nung itinapon siya sa island of Patmos, ang mga namatay dahilan sa kanilang pagpatutuo sa Panginoong Kristo. Many of them were beheaded. Di ba? Nakalagay dito. So, ibig sabihin, itong sinasabi ng Panginoon is not just talking for His disciples during those times, but it is also for us, my dear brothers and sisters. Hindi lamang sila, kundi tayo rin. Makakaranas din ng mga ganito. At sinasabi nga dito ng Panginoon, because of my name, you will be hated because of my name. So, yun sinasabi ng Panginoon dito sa Luke 21 verse 17, mga kapatid. At makikita nga natin dito, maging sa vision ni St. John dito sa Revelation chapter 7 verse 9, na ang Revelation, it talks about the eschatological things, mga kapatid. Eschatological meetings, ibig sabihin, mga bagay, pinag-uusapan ng mga bagay patungkol sa mga huling panahon or end times. Yan, sinasabi. Ito sa Revelation chapter 7 verse 9, nakita ni Saint John the Beloved, sabi niya, after this I had vision of a great multitude which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the lambs, wearing robes and holding palm branches in their hands. Okay. Yan. May mga palaspas sila, mga nagtagumpay na galing sa iba't ibang mga bansa. Okay. Hanapin natin yung sandali lang, mga kapatid. Okay, hanapin ko. Okay. So, dito pala sa Revelation chapter 20, verse 4, mga kapatid. Okay. Sabi dito sa Revelation chapter 20, verse 4, itong sinasabi ko na itong Revelation, it talk about the eschatology, about pertaining to the last things. Sabi dito, then I saw thrones, those who sat on them were entrusted with judgment. I also saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast or its image, nor had accepted its marks on their foreheads or hands. They came to life, and they reigned with Christ for 1,000 years. So nakita ni St. John yung mga pinugutan ng ulo because of their testimony about the Lord Jesus Christ.
At sinasabi dito na we will be hated. Kung makikita natin, kung sa buong mundo, lalo na ngayon sa current na panahon, makikita natin sa Nigeria, ang continuous na pag-attack sa mga Kristiyano doon sa Nigeria, mga kapatid. Di ba? They were persecuted by Boko Haram, mga Islamic terrorists, mga Islamic radicals. Ito yung mga tao na bumabasa ng kanilang aklat to the letter and they are obeying it to the letter, mga kapatid. Ilan yung sa school, ilang mga estudyante yung kanilang at mga guro ang kanilang kinidnap. So, until now, wala pang hindi natin alam kung anong update, kung na-release na ba yung kinidnap. Ilan palagi yung pinapatay ng mga pari, ilang mga Kristiyano, yung mga sect branches na mga Kristiyano na pinapatay, sinusulog yung kanilang simbahan. So, ibig sabihin na itong sinasabi ng Panginoon ngayon sa Luke chapter 12 at 21, verses 12 to 19, ay hindi lamang nangyari sa mga alagad, kundi patuloy itong nangyayari sa ating kapanahon because we will be hated because of Jesus' name. As a matter of fact, at ito lagi nating binabanggit, mga kapatid, na pag-usapan na rin natin or na-share na rin natin na mangyayari ito. Dito sa 2 Peter chapter 3, ito lagi na natin binabanggit to. And maybe the Lord allows it for us to be reminded that it will really happen, my dear brothers and sisters. At nakalagay dito sa 2 Peter chapter 3, verse 4. Ito, mga kapatid, And saying, where is the promise of His coming? From the time when our ancestors fell asleep, everything has remained as it was from the beginning of creation. Verse 3, umpisa lang sa verse 3. Ito sinasabi, mga kapatid. Know this first of all, that in the last days, in the last days, because Luke 21, 12 to 19, Jesus spoke about the last things, eschatological things. He is speaking eschatological things, my dear brothers and sisters. And here in 2 Peter chapter 3, verse 3, he says, Know this first of all, that in the last days, scoffers will come to scoff, living according to their own desires. And saying, ito yung sasabihin nila sa atin, sasabihin nila. So, Tagalog, okay? If you are English speaking, read it in 2 Peter chapter 3, verses 4 to 9. Ito sinasabi sa Tagalog ito, mga kapatid. Lalaitin daw nila tayo, mga kapatid, ng mga mananampalataya. At ito sinasabi, una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na kita. Sasabihin nila, si Kristo yung nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago, bulat nang lalangin ang mundong ito. Okay? Yan yung sasabihin nila sa atin. Tutuyain tayo, pagtatawanan tayo, mga kapatid. As a matter of fact, kung itong sinasabi ko na ito, itong sinasabi nito sa 2 Peter chapter 3 na pagtatawanan tayo, ay makikita din natin doon pa lang sa Old Testament, sa Deuterocanonical books na sa wisdom, sa karunungan ni Solomon, sa Wisdom chapter 1, na makikita natin doon na sa Wisdom chapter 2, na dito sa chapter 2 ng Wisdom, makikita natin dito kung ano yung ugali at gagawin ng mga taong ito para sa atin pagdating na araw. At makikita natin itong Wisdom chapter 2. Bagamat nangyari na noon sa unang panahon ng mga alagad, but makikita natin ngayon itong Wisdom chapter 2 na kung babasahin natin at intindihin natin, mas nangyayari ito sa atin. At ito na nga yung sinasabi din dito sa 2 Peter chapter 3, verse 3 hanggang 9, mga kapatid. Pagtatawanan nila tayo. Kasi
Tagal-tagal na natin, di ba? Totoo naman eh. Di ba? Ang tagal-tagal ng pinapangaral about sa pagbabalik ng Panginoon Kristo. Yun yung sasabihin, saan na? Saan na yung sinasabi nyo? Saan yung Kristo nyo? Ano na? Di ba? Parang si Kuya Kim, ano na? Yun yung sasabihin nila pagtatawanan tayo. Pero yung hindi nila na intindihan na maging sa Psalm 90 verse 4, di ba? At ito yung sinasabi din ni San Pedro dito sa 2 Peter chapter 3 verse 8 and 9. Ito yung sagot sa kanilang sinasabi, mga kapatid. Ngunit huwag ninyong, kasi sabihin nila ang tagal na 2,000 taon na mga kapatid, di ba? Almost 1,000 years na natin ipinangaral. At lagi natin kinakanta pagdating sa banal na misa na sinasabi ni natin si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ulit-ulit natin yan. Almost every day na pinoprofess natin yan, mga kapatid. As a matter of fact, ang banal na misa, ayon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, ay paggunita natin sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at hanggang sa kanyang muling pagparito, mga kapatid. So that is a statement of our profession of faith, a statement that we are believing, that we believe that Jesus indeed will return, mga kapatid. At ito nga sinasabi dito sa Psalm 2 Peter chapter 3 verses 8 and 9. Ito yung sagot natin sa kanila. Ito yung sagot natin. Ito yung sagot ni San Pedro. Ngunit huwag ninyong kalimutan, ito mga minamahal, sa Panginoon ng isang araw, 1,000 taon. You see? Our timetable is different from the timetable of our Lord. Even our mindset is different from the mindset of God. Isaiah 55, 8 and 9. Sabi dito, ang isang araw, 1,000 taon. At ang 1,000 taon na isang araw lamang. So you see, ibig sabihin, parang it seems to be almost 2 days pa lang. Okay? Almost 2 days pa lang, mga kapatid. Okay. Then, verse 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Yung pangako about His return, sa kanyang muling pagbabalik. He is referring to the return of our Lord Jesus Christ. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niyo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. See? Yun pala ang rason. Because yung delay na sinasabi ng pagbabalik ng Panginoon, it is because of our own benefit also, mga kapatid. Kahit sa atin, nakapanahonan natin, kahit yung mga taong siga dati, mga kapatid, mga goons, mga pagdating na matanda na at nagkasakit, bedridden, mga kapatid, tiklop tuhod yan sa Panginoon. Marami na po kaming na-encounter. Marami na kami, mga siga. Mga dati kasi, nagkukon kami sa mga may sakit, nagsiserve kami sa mga may sakit, mga kapatid. At alam namin yung mga tao dati na siga, pero pagdating sa huling buhay, sa takip silim ng kanilang buhay, mga kapatid, ay tiklop na ang kanilang tuhod sa Panginoon. Meron ako dating na-encounter, na dati siyang member ng Philippine Constabulary. Sa mga taga-probinsya, alam ninyo kung anong background ng mga Philippine Constabulary. So, itong mamang ito'y dati siyang member ng Philippine Constabulary. And maybe, nakagawa siya ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya tuwing bibisita kami sa bahay nila para mag-communion siya, mag-communion. Sa gate pa lang kami ng kanilang bahay, sa gate pa lang. Umahagulgul na yun ang iyak, mga kapatid. Dami na kami encounter, mga kapatid, na gano'n. Meron din ako nabisita na yung ninang ko.
Tanda na. Pinapuntahan niya sa akin, sabi niya, yung biyanan niya, sabi niya, puntahan mo, ipag-pray mo yung biyanan ko. So, ito dala-dala ko na Bible, itong malito na Bible lang. Binasa ko sa kanya, may part na binasa ko sa kanya. And then, sinabi ko sa kanya, gusto niyo po ba ililid ko kayo, ipangunahan ko kayo sa panalangin? Sundan, ililid ko kayo sa panalangin. Yung prayer of acceptance to the Lord na panalangin. Then after that, alam niya, sabi niya sa akin, pwede ko bang mayakap yung binasa mo sa akin? Wow. Sabi niya, pwede ko bang mayakap? Ito, this very Bible na na binili. Sabi niya, pwede ko bang mayakap ng binasa mo sa akin? And I gave it to him. So, especially mga kapatid, na yung mga taong nagmamatigas sa Panginoon, pagdating ng araw, titiklo, baknuhod nga sa Panginoon. Because that is what the Bible says in Philippians chapter 2. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabing ang Panginoon. Si Jesus ay Panginoon. Whether they will like it or not. So yun ang sinasabi, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3. At tunay nga, dito sa Luke chapter 21, na yung bagamat naganap na ito sa panahon ng mga alagad, mas higit na nagaganap ito sa ating kapanahunan. Mangyayari ito. At sinasabi dito, sa Luke 21, 12 to 19, sabi niya, Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng panalalang hindi kayang tutulan o pabubulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. So, kung babasahin natin ang Book of Acts, mga kapatid, makikita natin doon how the early Christians, the early believers stood before the persecutors. At makikita natin yung boldness nila sa pangangaral. Basahin yung Book of Acts, makikita natin doon, mga kapatid. Hi, Ate Tess. Good morning. At saka si Pablo. Okay. Itong si Jenna Colite. Okay. So, yan mga kapatid, na ang kasunod dito, ipagkanulo kayo ng inyong mga magulang, your very own family. Makikita natin yan sa unang mga alagad, di ba? Yung sa John chapter 9, di ba yung bulag? Natakot yung mga magulang nung tinatanong na sila, anak niyo ba talaga yan? Sa takot ng mga magulang, sabi niya, siya na yung tanongin niyo, nasa wastong gulang na siya. Natakot sila natakot sila matiwalag, mga kapatid. You see? Okay. Pagkanulo kayo ng mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapatay ang ilan sa inyo. Ipapatay. You see? The very apostles, the early Christians, kung titingnan natin yung Colosseum ngayon, nasa Rome, sa Italy, bulag ay saksi yan, binging saksi yan sa mga persecution sa mga Kristiyano. Pinakakain sila sa leon, di ba? Pinupugutan ng ulo, binabalatan ng buhay, pinapako sa krus ng patiwari. Di ba? Si Saint Ignatius of Antioch, pinakain sa leon. Si Saint Ignatius of Antioch ay isa siyang naging obispo sa Antioquia, kung saan doon sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano na mga alagad ng Panginoon Kristo na Kristiyano, Acts 11:26. At in the same place, si Saint Ignatius of Antioch, una niyang tinawag around 107 to 110 AD, una niyang tinawag that the church is a Catholic church. Sa sulat niya sa mga Smyrnians, his letter to the Smyrnians, mga kapatid,
na kung saan daw ang obispo, naroon din kung saan ang obispo, andoon din ang Catholic Church. Yan yung binanggit ni si St. Ignatius of Antioch nito ay according to mga early documents is an apostle or a disciple of St. John the Beloved, mga kapatid. At siya yung tumawag sa simbahan ng Catholic Church. Kasi lumaganap na noon ang simbahan. Kaya he called it a Catholic Church. St. Ignatius of Antioch nito ay pinakain sa Leon. Kaya siguro kung pupunta ka doon sa Coliseum na yun, di ba? Kung minsan kapag Holy Week doon nag-Station of the Cross si Pope Francis dati, makikita natin doon. Yung Coliseum sa Roma. Doon pinapakain ng mga Kristiyano sa Leon, mga kapatid. Pinapapatay sila. At yun nga, binasa din natin kanina na ito'y nangyari at mangyayari hindi lamang doon sa unang mga lagad, kundi even in our very time. Makikita natin, yung sinasabi nga natin, di ba? Doon sa nung panahon ng ISIS. As a matter of fact, ang Middle East, mga kapatid, is not originally an Arab country. It's not a Muslim. Search your history. Because of the conquest. Because of persecution. Di ba? Mabuti nga lang na na-recover yung ilang part sa Italy. Di ba? At yung binasa nga natin kanina sa Revelation chapter 20, verse 4, na nakita ni St. John sa kanyang vision yung mga pinugutan ng mga ulo because of their testimony sa Panginoong Jesucristo. Kung nasubaybayan yung panahon ng ISIS, ang Mosul, Iraq, mga simbahan, sinisira ng mga ISIS, binabagsak yung mga cross, tinatanggal yung mga kampanaryo, pinupugutan ng ulo, pinapatay yung mga Kristiyano, pinaparecite nila ng shahada, kapag hindi ma-recite, papatayin. Convert or die. Then, yung mga bahay, di ba? Nakita natin yan sa mga CFD, makita natin, ang bahay iminarkahan ng NU. Parang ganitong sign. Ang NU. Ang ibig sabihin nun, palatandaan na ang bahay nito ay Christian. Tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, ngayon na naman, di ba? Ngayon na naman sa Nigeria, sa Sudan. Darang hindi lang popular. Kasi wala mga propagandist kasi. Unlike sa Israel, yung Hamas, magaling sila sa propaganda. Alam nila na hindi sila magtatagumpay sa giyera laban sa Israel. Kaya dinadala nila ang kanilang giyera sa propaganda. Dinadala nila ang propaganda nila sa social media at nagtagumpay sila. Marami mga Westerners ang napaniwala nila. Okay? Pero ngayon, namang problema mga Westerners. Kasi yung mga sinasabing so-called refugee ay mga invaders pala. Ang problema nila ngayon sa Europe, sa Australia, sa Germany, sa United Kingdom. Ngayon, even sa US, sa Canada. Hindi ko lang alam kung nasusubaybayan niyo yan. Pero that is really happening today, my dear brothers and sisters. And time will come, itong sinasabi dito sa Revelation chapter 20, verse 4, will really happen. Because if maninindigan ka sa kanila, yung pananampalataya, di ba? Anong nakalagay sa usually na sinasabi niya? Convert or die. Di ba? You'll be beheaded. Anong pipiliin mo? You'll be beheaded because of your faith? Or you will leave
you will live your faith and embrace their faith being introduced to you. Mga kapatid. So, yun yung mangyari. At sinasabi nga rito na ipapatay. So, San Lorenzo Ruiz, di ba? Filipino martyr. He chose to die than to live his faith, mga kapatid. Anong statement ni San Lorenzo Ruiz? Try to imagine. If I have 1,000 lives, I will continue to offer it to the Lord. My contemplative soul, God bless you. Di ba? Kung meron man akong 1,000 buhay, ay sa Diyos ko pa rin iaalay. He never abandoned his faith. He embraced that. He embraced that rather than to live na itatakwil mo naman ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Parang katulad ni si St. Thomas More. Pinugutan din si St. Thomas More ng ulo. Nung panahon na si King Henry VIII ay humiwalay sa Catholic Church. At si St. Thomas More ay hindi siya sumang-ayon sa ginawa ni King Henry VIII. Ang isang statement ni King Henry VIII ay, I am a good king servant. Okay? Noong panahon na naghahari si King Henry VIII, faithful siya sa kay King Henry VIII. Pero nang humiwalay na si King Henry VIII sa simbahan, sa Catholic Church, the church founded by the Lord Jesus Christ, then that is the time na kinakailangan manindigan ni St. Thomas More. Ano sabi ni St. Thomas More? I am a good king servant, but God first. Since na mahal ni St. Thomas More ang Diyos, kaysa hari, mas pinili niyang mapugutan ng ulo kaysa sumunod kay King Henry VIII, mga kapatid. And after noong maghiwalay si King Henry VIII sa Catholic Church, napakaraming mga Katoliko ang kanilang pinag-uusig at pinapapatay. Kasama na yung mga madre. May movie niyan eh. Mga madre, 8 yata yun, 15. Na pinugutan ng guillotine. Di ba yung guillotine, mga kapatid, yung napakalaking blade na sa taas, then may tali, then kapag nakalagay na yung ulo mo doon, nakalak na doon sa may kahoy na may bilog, then ilak, then mahuhulog yung guillotine, talsik yung ulo mo. Di ba? Tapos mayroon nga isang saint siya, bishop. Isa siyang bishop na saint na nung pinugutan siya ng ulo ay nakatayo pa rin at binitbit niya ang kanyang ulo. I-research nyo kung sino yung bishop na yon, pinugutan din ng ulo, mga kapatid. Di ba? At nung sa panahon kahit sa Mexico, nung panahon na yon, si Saint Oscar Moreno, Bishop Oscar Moreno, he was also shot, persecuted because of his faith. And ngayon, sa Nigeria, kung hindi kayo masyado na nakakaalam ng mga balita, sa Nigeria, mga paring, ilang beses ang dami na po mga paring kinigil dapat pinapatay. And it seems na parang walang nangyayari sa atin. Hindi natin alam. That is why, in me, let us lagi kong pinipray. The persecution is very real, especially for us in the Catholic Church. At hindi lamang kung titingnan nyo at nagninilay kayo ng maigi. There are two. Ang mga nakakalaban natin, mga kapatid, is yung mga secularists or mga atheists. Those are people na magpe-persecute sa atin, na magtatawa sa atin, yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9. At saka even yung na marami sa ating mga Katoliko na even yung mga rainbow flag community, hindi na natin sugarcoat. Kasi nakalagay doon sa Wisdom chapter 2, basahin niyo,
kung sino ang tugmang-tugma. At yung sinabi din ni San Pedro dito sa 2 Peter chapter 3, verse 3 to 4. Uusigin tayo ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na kita. Who are they? At sino ba yung mahilig mangpugot ng ulo kung hindi mo tatanggapin yung ini-introduce nila, mga kapatid? Not us, Catholics. We in the Catholic Church is very tolerant because our Lord is the same. Tolerant ang Panginoong Kristo. That is why ito yung sinasabi ng 2 Peter chapter 3. Kaya hindi pa niya tinutupad yung pangako niya sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi. Sapagkat sinasabi sa 1 Timothy 3 and 4 na kalooban ng Panginoon lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. At sinasabi din sa Ezekiel 33:11 na ayaw niya na ang tao ay mapahamak sa kanilang pagkakasala. Sa panahon na sila ay nagkakasala. God is giving us a chance. At despite of that chance na ginibigay sa atin, pananagutan natin yan sa pagharap natin sa Panginoon. Okay, maybe hindi natin maabutan yung muling pagbabalik ng Panginoon. Pero ang tanong palagi sa atin, are we sure? Buhay pa ba kaya tayo bukas, mamaya? At sa ating pagharap sa Panginoon, yung sinasabi natin sa ating termino, may mukha kaya tayong may harap sa Kanya. Ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, tayong lahat ay harap sa hukuman ng Panginoon at tatanggap ng kaukulang ganti sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. At hindi na natin mahintay yung second coming or final coming ng Panginoon. Lalo na ngayon, nagugunitain na natin, umpisa na natin ngayon ang Advent season kung saan dalawa ang ating pinaghahandaan, ang muling pagbabalik ng Panginoong Kristo at ang paggunita natin sa kanyang unang pagdating, mga kapatid. At tandaan natin na sinasabi ng Panginoon, hindi ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako sapagkat binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Yan sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Mga kapatid. At sadyang napakabuti ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga may kanta na, sa charismatic na kanta, sabi niya, yung kanta na, ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhay takwil mo na. Lumapit ka sa may kapal. Di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangita ay nagsasaad. Katapusan ay nalalapit na. Ngayon na, kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa. Ang lahat ay maging muli. Kayamanang makamundo sa'yo kaya ay nagbibigay. Hindi ko na ma-memorize mo. Yun sinasabi. Now is the time of salvation. At sinasabi pa ng Panginoon na when you hear the voice of the Lord, harden not your heart, mga kapatid. So, shalom that is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw ito. Nawa, patuloy tayong iligtas ng Panginoon sa mga bagay, mga malulubang karamdaman, sa mabibigat na mga pagsubok.
Iligtas niyo tayo sa stroke, sa cancer, sa kidney failure, sa diabetes, sa cardiac arrest, at sa mga disgrasya. At iligtas niyo rin tayo sa mga bagay beyond our control, mga kapatid. At iadya dinawa tayo ng Panginoon sa big one, na kung saan kahapon din binanggit yung tinatawag na powerful earthquakes. Sa atin naman, pinangalanan natin the big one. So, iadya nawa tayo ng Panginoon doon, mga kapatid. Iligtas niya tayo. Gabayan niya tayo. Kaya, maybe that is why now, mga kapatid, God, the Lord is reminding us that these signs is happening for us to discern, for us to know that the coming of the Lord is near. Pero yung pagdating niya ay hindi natin alam. Since na hindi natin alam, ay ibig sabihin na kinakailangan nating maganda araw-araw sa ating buhay. At ang paghahanda na ito ay hindi mga material na bagay, kundi mismo ang ating mga sarili. Ang pamumuhay natin na naaayon sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. So, God bless. Salamat sa lahat ng nag-likes. 1,000 likes plus. Iba dyan ay mga blood likes. At maraming salamat dun sa mga nag-tap ng screen. At sa mga hindi man nag-tap ng screen pero andyan sila sumusuporta sa atin. God bless you, Pablo, Miss Torres, si Miss Jenna Colette. Yung mga hindi man nag-tap ng screen, God bless you din. Lahat ng mga, I pray that all followers of this account, Simply Catholic, ay pagpalain nawa ng Panginoon. Gabayan tayo at patnubayan. Lingapin tayo at iligtas niyo sa lahat ng mga sakuna at sa mga bagay na mga pangyayari sa mundo na hindi natin inaasahan. So that is by now, mga kapatid, my dear brothers and sisters, signing off sa umagang ito.